Chibik chibik, chibik chibik, chibik chibik, chibik chibik, chibik chibik. Good day, and of course you are watching Sangguniang Monitor. Thank you. At magandang umaga po sa lahat ng ating mga nanonood sa TV22 at nakikinig sa DWGO AM 1008 kHz. Ayan po, sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin, magandang umaga po. Bago po tayo magpatuloy ay gusto lamang po nating i-announce ang ating hotline. It's 0999-888-6509 para po sa Smart. At sa Globe naman po ay 0917-421-3446. At syempre po, you can follow us on Twitter at just search at Sangguniang TV22 o kaya naman po ay email nyo kami sa sangguniangmonitor@gmail.com. Pwede nyo rin po kaming i-like sa FB. Hanapin nyo lamang po yung Sangguniang Monitor o kaya po ay yung aming mga personal accounts ni Friendship, Councilor Edic J. Piano, at mamaya po ay sana ay humabol po. Siyempre nag-iisa po tayo ngayon. Pero binabati rin po natin ang lahat po ng ating mga nagte-text, yung mga ating avid fans o callers at mga nagte-text sa atin lalo na po sa Pag-asa, si Kuya Leklek Go. Ayan po ang presidente ng Kalingap. At syempre yung mga ating drivers and operators, yung ating mga security guards, yung ating vendor sa Pag-asa, diyan po sa West Bahak-Bahak at East Bahak-Bahak, yung ating po mga Purok and Tanods or BPAT, at syempre po yung ating mga kapatid dyan sa Kabalikat Civicom, JCI Olonga po, at sa lahat po ng mga nagmo-monitor sa City Council. Magandang umaga po sa inyo. Lalo na po binabati rin natin ang manager ng Shining Star Bakery, yan si Gladys Escasa. So napakasarap po ng tinapay dyan. Sana po ay makapunta kayo at dalawin niyo po siya dyan sa Shining Star Bakery sa may tabi po ng Mercury Drugs sa may likod ng Triangle. At syempre po binabati rin natin si Sir William Ramos ng Capstone and Eye Focus at sa Hypnotic Massage dyan po sa may Gordon Avenue at yung ating mga kasamahan dyan po sa Absolute, dyan sa SBMA. So, panawagan lang po ang next po na public hearing para sa Sabungan ay magaganap po sa March 9, 2015. Yan po ay Lunes. At sana po ay makapunta ang lahat, pabor man kayo o hindi. So, syempre, Sabungan yung ating dapat tutukan dahil tayong lahat dyan ay maapektuhan. Kaya dapat po tayo ay makialam. Ulitin po natin, March 9, 2015, alas 4 ng hapon sa Triangle. So punta na po kayo dyan. I-save nyo po yung date na yan. At bago po tayo magpatuloy, happy birthday nung Sunday kay Dr. Victor Kimen ng Gordon College at si Kagawad Rosalyn Aransanso ng West Tapinac. Kahapon ay nag-birthday din po si Councilor Bagsi de los Reyes. Magandang umaga po sa inyo. At syempre si Teacher Eugene de Malanta. Kahapon din po yan, teacher yan ng Centex. At ngayon naman po ay nagsiselebrate din ang kanilang birthday si Raven Batapa ng Banikain. At syempre si Ate Juliet Tarayo, yan ng Barreto. Bukas naman po ay syempre binabati rin natin si Kagawad Chris Eugenio ng Nucabalan, si Dr. Joy Monato, dati po siya sa DepEd, so happy birthday po ma'am. Si DJ Kiwi din, batiin natin, tomorrow ang kanyang birthday. At yung mga nagsiselebrate din o magsiselebrate ng kanilang birthday sa 26, sa Thursday, si Kagawad Dave Antonio ng West Bahak at si Kagawad Ferdinand Quinto ng Kababae. At syempre ang ating kaibigan na si Fred Pielago, si Derf. So yan po yung mga magbe-birthday at ituloy-tuloy na po natin yung ating mga headlines
Kahapon, ito po ay sa ulat ni Miss Menchie Mendizabal. Pemberton not guilty. Dahil hindi nagsalita si Pemberton upang magpasok ng kanyang plea, obligadong magpasok ng not guilty ang korte. Dumating si Pemberton dakong alas 4 or 4:50 ng umaga kahapon diretso sa loob ng compound ng Hall of Justice na napapaligiran ng mga bodyguards. Ayon kay Attorney Virgie Suarez, agad nagpahayag ang abogado ni Pemberton na si Attorney Rowena Garcia na hindi magsasalita si Pemberton. Gayunpaman, ayon kay Attorney Harry Roque, legal counsel ni Laude, importante umano ang araw na ito sapagkat ito ang hudyat ng formal na proseso ng kaso, bagamat hindi natapos ang pre-trial conference kung saan isinagawa ang marking of evidence. Tatapusin naman ito sa darating na Biyernes kung saan isinasagawa o isasagawa naman ang identification of witnesses. Nilinaw din ni Attorney Harry Roque na magsisimula ang paglilitis sa pangatlong linggo ng Marso, araw ng Lunes at Martes. Hindi rin pinayagan na makapasok ang media upang mag-cover. Pagpasok pa lamang ng kalsada, papasok ng Hall of Justice, makikita na ang barikada ng mga kapulisan hanggang sa loob nito. Naroon din ang mga militanteng grupo na sumusuporta sa pamilya Laude. Samantala, ang kaso ni Pemberton ang pinakamalaki pagkatapos mangyari ang kaso ni Nicole na sangkot ang mga US military. At sa iba pa pong balita ni Miss Menchie Mendizabal, walang areglo, tuloy ang laban. Ito ang paninindigan ng pamilya Laude, makaraang tumangging magpahayag si Pemberton ng plea at nagpasok ng not guilty plea ang korte sa kasong murder ni Lance Corporal Joseph Scott Pemberton sa pre-trial conference kahapon ng umaga sa sala ni Judge Rolin Habalde ng Branch 74 Olongapo Hall of Justice. Binitiwan ng pamilya Laude ang mga salitang ito dahil kasama sa pre-trial ang plea bargaining kung kaya ngayon pa lamang ay pinaparating na nila na walang aregluhang mangyayari. Sinabi rin ni Marilu, panganay na kapatid ni Jennifer, pakiramdam daw nila sila pa ang naharas dahil hindi umano sila na prioritized at hindi pinayagan na magsama ng kahit kaibigan man lang sa courtroom. Ngunit pinuno naman ito ng kampo ni Pemberton. Nilinaw pa niya na 16 Americans, Marines at Naval Criminal Investigative Service o NCIS ang nakapaikot kay Pemberton na nagsisilbing bantay upang masiguro ang kanyang kaligtasan. Gate pa ni Marilu, wala naman umanong magtatangkang tirahin o yariin ito sa loob ng courtroom kung kaya kinu-question niya ang ganitong bilang ng bodyguards na ni Pemberton. Ayan, 16 Americans, samantalang sila kahit kaibigan ay hindi pwede. Masyado ata tayong double standards dyan na. Anyway, isa pa pong balita, galing naman kay DJ Boom o ang ating reporter na si Lolito Go Jr. Arraignment ni Pemberton, sinalubong ng protesta. Dinagsa na naman ng mga militanteng grupo ang harapan ng Olongapo City Justice Hall Lunes ng umaga kaugnay o kahapon ng umaga kaugnay sa isinasagawang arraignment kay Lance Corporal Joseph Scott Pemberton sa Olongapo City Regional Trial Court Branch 74. Dala ang kanilang mga polyetos at placards, payapang nagdaos ng kanilang pagkilos ang mga miyembro ng Kilusan sa Pambansang Demokrasya o KPD at Akbayan LBGT Collective upang magpahayag ng mga saloobin at humiling ng katarungan. Naging maugong pa rin ang panawagan ng naturang mga grupo na ibasura ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA at ang Visiting Forces Agreement o VFA na itinuturo nilang instrumento sa pagharang sa kustudiya ng Pilipinas kay Pemberton. 4:50 nang dumating sa Justice Hall ng Olongapo si Pemberton kasama ang abogado at ilang escorts mula sa US Marines at NCIS upang humarap sa isinasigawang arraignment sa kanya alas 9 ng umaga.
Sa nangyaring plea bargaining agreement, tumangging maghain ng anumang plea si Pemberton kaya't mismong korte na ang naghain ng not guilty para sa akusado. Inaasahang magsisimula ang pre-trial sa ika-27 ng Pebrero at ikakasa naman ang marathon hearing simula sa ikatlong linggo ng Marso tuwing Lunes at Martes. Sa kabila nito, nangangamba ang mga militante sa iba pang delaying tactics umano ng depensa upang lalong pabagalin ang usad ng kaso. Isang taon nang wala pang resolusyon sa kaso. Ito ay alinsunod sa provision ng Visiting Forces Agreement o VFA. Ilan sa mga dumalong rallyista ay nagsasagawa ng pagtatanghal at nagdala pa ng sariling rehas bilang simbolo ng kanilang dulog na ipiit sa ordinaryong kulungan si Pemberton. Laude, ika-45 sa Fallen 44. Iniugnay naman ni Attorney Harry Roque ang kaso ni Laude sa kaso ng Fallen 44 sa Mamasapano, Maguindanao. Ayon kay Roque, may pagkakatulad ang dalawang magkahiwalay na trahedya sapagkat patunay di umano ito ng kapangyarihan ng Estados Unidos na pasunurin at taikutin ang pamahalaang Pilipinas upang isulong ang mga interes nito. Dahil dito maaari raw ibilang si Laude sa hanay ng Fallen 44 sapagkat sila ay pare-parehong biktima ng pagpapaalipin ng gobyerno ng Pilipinas sa dikta ng bansang Amerika. At meron na tayong mga texters. Mamaya po ay sisimulan natin ang pagbabasa ng ating mga text. Ito po ay sa pagbabalik ng Sangguniang Monitor. Enjoy life while you're still young. Be mentally alert and energetic. Shape up. Give your body the calisthenic you need, which will help you improve. Come and enroll at the biggest gym in the city. G-Gym Bodybuilding, Karate, Aikido, Kickboxing, Taekwondo, Ballroom Dancing, and more. Call or text at 0927-518-7889. Look for Miss Jenny Escal, the manager, or see us at number 1 Lower Calaclan at the back of DWGO, DWOK FM Radio. We want you to visit our place too. G-Gym Bodybuilding. Life is beautiful if you know that health is wealth. The memories of life is the gift of Heritage Garden, Olongapo's newest and modern private cemetery. Heritage Garden is very well maintained to give your loved ones a peaceful, eternal rest. Come and visit us and avail of our reasonable rates. Life is everlasting at Heritage Garden. Heritage Garden at Tabacuan, Santa Rita, Olongapo City, with offices located at number 1 Lower Calaclan, Olongapo City, at DWGO, DWOK, or Civic Broadcasting Corporation Building, beside G-Gym, Olongapo. You may call the manager, Ms. Nida Nerpiol, at 223-2770. Ako, palagi siyang nang bababae. We accept Lady Bed Spacer. And don't you worry about the rainy season because we got it all under control. And for your safety, we got a 24/7 armed security guard with trained guard dogs and CCTV cameras. It is also well lighted at night. Plus, we have a backup generator set just in case the electricity is off and a strong water system for everyday use.
are located at Purok 3D, Farmers Lane, Mayuni Street, Barangay Santa Rita, Olongapo City. Contact this number and look for Miss Libay. Di ba po? O kaya kung makakuha man ng trabaho, ganoon rin po ang suma total. Hindi rin po magsusuporta. Kaya ang pinaka-importante po dyan, kung practical na practical kayo, dapat siguraduhin nyo may financial security ang inyong mga anak. At dyan lang po magkakaroon, nalalaman nyo, inyong asawa ay may San Marcelino, San Marcelino, wow, isa kang paraiso. San Marcelino, heya, heya, ho, ho. San Marcelino, heya. Sing taas ng bundok mo, ang aking pag-asa. Sing linaw ng tubig, ang bukas na nakikita. San Marcelino, San Marcelino, wow, isa kang paraiso. San Marcelino, San Marcelino, wow, tahanan kanluran ko. San Marcelino, San Marcelino, wow, isa kang paraiso. San Marcelino, San Marcelino, buhay ka ng buhay ko. San Marcelino, heya, heya, ho, ho. San Marcelino, heya. Maraming pagdiriwang, walang katapusan, hindi napapagod. San Marcelino ay ganyan. San Marcelino, San Marcelino, wow, isa kang paraiso. San Marcelino, San Marcelino, wow, tahanan kanluran ko. San Marcelino, San Marcelino, wow, isa kang paraiso. San Marcelino, San Marcelino, buhay ka ng buhay ko. San Marcelino, mahal kong bayan. San Marcelino, hindi kita iiwan. San Marcelino, heya, heya, ho, ho. San Marcelino, heya. San Marcelino, San Marcelino, wow, isa kang paraiso. San Marcelino, San Marcelino, wow, tahanan kanluran ko. San Marcelino, San Marcelino, wow, isa kang paraiso. San Marcelino, San Marcelino, buhay ka ng buhay ko. Whatever you dream of, let it come into view. Just witness how that dream, how your dream can come true. Whatever you may feel, and whatever you see, yeah. Whatever happens next is really meant to be. Whatever you say, whatever you do, whatever happens next, whatever, oh, it's up to you. Put your heart in
Congratulations! At kayo ay nanonood ng Sangguniang Monitor! Yes, nagbabalik po ang Sangguniang Monitor at magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang inyong kaibigan, ang inyong friendship Edic Piano. Sorry po at medyo na-late tayo at kayang-kaya naman ang ating friendship Tet Marzan. So habang papapunta tayo dito ay nakikinig tayo at pinapakinggan natin ang mga ulat ng ating friendship Tet. O, kamusta na, friendship? Siyempre, friendship, mas maganda yung kompleto tayong dalawa. Oo nga, nakakahinga. Ang dami nga nag-text eh. Bakit nawala ka pa? Teka, habol po siya. Ayan, Oo, umabol na, di ba? Dahil friendship, dinaanan natin yung statement ng yung mga grupo ng mga taga-simbahan dito sa Olongapo tungkol po sa sabong yan, ano? At meron na po silang ipinalabas na statement. Ayun, Yes, friendship. opo. Friendship, mamaya basahin natin yan, di ba? Pero pinapaalalahanan ulit natin yung ating hotline numbers para sa Smart. Ito ay 0999-888-6509. At sa Globe naman ay 0917-421-3446. Ayun. So, i-remind lang natin ulit sila na ang schedule po ng public hearing para sa sabungan ay gaganapin sa March 9. Lunes Yes. po ito, alas 4 ng hapon sa Rizal Triangle Covered Court. Ayan, bali pangalawang public hearing na po yan. Ito naman ay hindi to rescheduling na friendship, kundi another round of public hearing. And hopefully, ito na yung katapusan kasi alam ko, friendship, nung first public hearing ay sinabi ng proponent na si Kagawad Noel Atienza na dalawa pang public hearing, no? Tingin ko naman siguro kung okay na itong susunod sa March 9, pwede na siguro niya itong kung talagang ipapa-approve niya ito sa Sanggunian, ay pwede niya na itong isalang sa Sanggunian. Pero yun na nga, tinatawagan natin ng pansin, friendship, yung ating mga kababayan dito sa lungsod ng Olongapo na umattend po kayo, no, sa public hearing para malaman po namin ang inyong pulso tungkol dyan sa balakin na pagtatayo ng permanenteng sabungan dito sa lungsod ng Olongapo. Ayun. Basahin na natin yung Sige, sa friendship. Social Action Center of Zambales, Diocese of Iba. Ito po yung kanilang official statement. February 23, 2015, to whom it may concern, concurrently, an ordinance granting an application for the establishment, management, operation, and maintenance of cockfighting within a licensed cockpit arena and thereby cause the issuance of franchise to the applicant subject to compliance existing laws, rules, and regulation is passed on the City Council. In view of the foregoing, the clergy of the St. Joseph Vicariate revisits the stand of the Catholic Bishops' Conference of the Philippines to give light on gambling. Gambling as a systematic, widespread, and illegal is truly a moral and social cancer. It has an insidious subculture of immense corruption that involves a shadowy network of powerful financiers, protectors, and lords. It destroys moral values such as industry and hard work, accountability and honesty, integrity and justice. We, therefore, once again, strongly denounce systematic, widespread, and illegal gambling in whatever form. We strongly denounce any attempt to legalize it. We once again appeal to our political leaders, lawmakers, and law enforcers to put teeth to our anti-gambling laws, ferret out the gambling lords and protectors, and punish them with full force of the law. Eradicate gambling. It is moral and social concern, a pastoral Social statement. cancer, French. Social cancer. A pastoral statement on gambling, March 10, 2003. Therefore, the CBCP has made it a collective policy to denounce illegal gambling in all its forms and prevent its legalization, to combat in the expansion of organized and systematic legal gambling, to refrain from soliciting or receiving funds from illegal and legal gambling so as not to promote a culture of gambling, and to encourage church personnel and church institutions to refrain from doing the same even when the objective may be that of helping the poor. Ito po yung CBCP statement on gambling on January 23, 2005. In view of this, we, the clergy of the St. Joseph Vicariate, reiterate this stand of the Church and therefore denounce this kind of gambling and prevent its legalization. As the holy season of Lent approached us, let us console and pray for one another that we may become more worthy
to celebrate the Paschal mystery of our Lord Jesus Christ. Very sincerely yours, Reverend Father Josepino Cruz, Parish Priest of Holy Family Parish, Calaklan, Reverend Father Reynaldo Mangulabnan, Vicar Foreign ng St. Joseph Vicariat, at Reverend Father John Remel M. Mara, Director po ng Social Action Center of Zambales. So, yan po yung official statement nila. Nako, ayan, friendship. Medyo malinaw na ito, no? At hindi lang, akala ko kanina, St. Joseph lang talaga. Pero doon sa mga pumirma kasi, friendship, Holy Family Parish ng Calaklan, ng St. Joseph Vicariat at ng Social Action Center of Zambales. So malawak na malawak ito, no? Itong grupong ito na nagsasabi sa atin na ayaw nila ng sabong, no? So sa ating mga proponent sa Sangguniang Panglungsod ng Olongapo, siguro dapat nilang mabasa ito at maglimi-limi, no, tungkol sa kanilang panukala na yan na maglagay nga ng permanenteng sabungan dito sa lungsod ng Olongapo. At once again, March 9 po, don't forget, punta po tayo sa Rizal Triangle Covered Court, alas 4 ng hapon. Yes, friendship. Ayan, so... Friendship, pwede ko bang basahin yung mga nag-text lang? Yes, friendship, go ahead. Ito po sabi niya, from 717. Good AM, madam. Dito po sa Waterdam Road, Block 27, hanggang sa Jollibee Triangle, 10 pesos po ang pamasahe. Ano po ba ito? Ito po ba yung reklamo? 10 pesos ang pamasahe? Sa jeep? Baka sa jeep, oo. Oo, kaya nga talagang dapat magreklamo yan dahil from ano lang daw, friendship? Block 27. Block 27. Waterdam Road. Oo. Hanggang sa Jollibee Triangle. Dulo na pala yun, friendship. Yung block, may computation po tayo ng per kilometer Siguro i-double check natin yan. 10 piso daw talaga, friendship, ang bayad doon. Oo. Kasi medyo dulo na po yan, at hanggang nga sa palengke, dito sa bagong palengke. Okay, friendship. So, from 778, more power to your station, Abet M po. From 9115, Ma'am Tet, ako po si Joel Bernal ng Gordon Heights. Just to ask, bakit po bawal na mag-park sa Rizal Avenue? Lalo na pag bibili kami sa hardware in front of OSES. Pagbalik namin sa car namin, may ticket na kami, wala pa kaming 20 minutes nakapark. Bakit po ba bawal? Just to ask po. I'm watching TV22. Ayan. Medyo naghigpit ba ang ating OTMPS dyan, friendship? Kasi, at may ordinance, may ordinance nga. Lalo na po pag naka-paint ng yellow yung pavement. So, i-check nyo po mabuti. Kung white, alam ko pwede naman, kaya lang, ilang minutes lang, tsaka dapat may driver po para naka-hazard kayo. Pero any moment na kailangan yung pwedeng umalis, Hindi naman siya tapat na tapat ng OSES, kundi tatawid pa, 'di ba? Kasi siguro yung hardware doon, yung 1010 siguro 'yon. Marami yung mga hardware doon. So alam ko, problema, friendship kasi yung dapat yan naayos noon pa na yung mga business establishment, pag magtatayo po kayo ng inyong sariling business structures, dapat talagang merong parking area, friendship. Yun lang, isa pa 'yon, isang point 'yon. Isang punto 'yon na dapat lahat talaga ng mga business establishment merong parking area na designated para hindi mahihirapan yung mga customers natin. Para rin po sa business natin yan 'di ba? Pero at this point kasi nga, friendship, dahil andyan na yan, pagkatapos hardware yan, syempre medyo mabibigat yung mga binibili dyan, So siguro dapat konting consideration, mga ilang minutes payagan, pero after that na ma-unload o ma-load yung mga gamit na pinamili na mabibigat, pwede na agad-agad na umalis. Hindi dapat magtagal doon sa area. Totoo yun. So, wala pa daw 20 minutes. Sana po naka-hazard yung sasakyan nyo. Tapos, may nagbabantay din na eto po kasi may binibili kami, something like that, di ba? Yes. So, at least medyo yung mga dating nating ordinansa, friendship, ay pinapatupad ngayon pagdating sa sa traffic at yung traffic management ngayon. Kasi may ordinansa nga dyan. Before pa na bawal talaga yung mga parking dyan sa mga main thoroughfares natin. Okay, friendship, ano pang mga balita? Ano nangyari sa ating Sangguniang Panglungsod ng Olongapo? Supposedly, meron tayong session bukas, pero dahil nga walang pasok ang mga estudyante. Nakiuso naman kasi si Vice Mayor na nakikinig rin sa atin ngayon, si Vice Mayor Rodel Cerezo. Good morning po. Oo nga. At saka Vice, yung ating wifi, wala pa rin hanggang ngayon. Ay, nako, dati na meron, pagkatapos na wala ulit. Pagkatapos may wifi, walang Sorry internet. naman.
May Aray ko, wifi daw. Walang internet. Anong use ng wifi? Oo, tama. Walang connection kasi hindi pa ata naman nakapagbayad, di ba? Nako po, oo. Pero Ayusin sana natin yung ating internet. Vice Mayor's Office meron naman tayong pondo diyan. Sana makapagpakabit ng sariling linya. Yan ay panawagan ko kay Vice Mayor Rodel Cerezo, no. Naawa ka na Talaga sa ba? ating mga empleyado. Kailangan ng internet connection. Ayan. Tsaka alam mo na, friendship, yung internet access, ano na yan 'di ba? Rights talaga yan. Dineclare yan ng United Nations na basic human rights ang pagkakaroon ng oo. access to internet. So dapat i-prioritize natin yan sa Sangguniang Panglungsod. Lalo na, ang dami natin mga papers doon, friendship, na mga documents na at pagre-research na kailangan ng ating mga staff, no? Importante. From Ayan, 773, ma'am, good day. Tanong ko lang po kung gumagana ba lahat ng CCTV dito sa Olongapo. Salamat po. Ayan, kamakailan lang ay nagkaroon ng committee hearing ata, no, tungkol sa CCTV. At I guess yung panahon pa po ni Mayor Bong ay merong mga CCTV na medyo hindi na gumagana, friendship, kaya kailangan ayusin, i-repair o palitan na, no. Kaya naman alam ko nasa budget yan, friendship, magkano ang inatado nilang budget sa CCTV. Malaki yan, million yan, no, na nandoon po sa ipinasang budget na para sa 2015. Ayun. And friendship, yung ating resolution sa night market, hanggang ngayon, kagabi lang ay imikot kami. Tinignan ko talaga kung medyo naghahanda na sila doon na nagliligpit-ligpit na, pero mukhang hindi pa talaga nagliligpit, ano? At mukhang sa tingin ko, friendship, mukhang baka hindi abutin o baka hindi yan hanggang February lang. May narinig pa tayong balita ngayon na hanggang Marso ang existence ng night market o extension ng night market. So, nako, kailangan ipadaan niyo po iyan sa Sangguniang Panglungsod ng Olongapo. Hanggat wala pong approval sa extension ng Sangguniang Panglungsod, ayan po ay illegal. At yung 4 million na binayad nila ay hanggang January 2015 lang. Yes, at ay, nako. Pasko ng pagkabuhay daw, friendship. Nako, yun na nga, merong isang very resource person, friendship, na nagsabi sa atin, o yung nag-bayad daw ng 500,000 ang operator ng night market para sa extension nito na hanggang February o hanggang March. Pero, again, no, tinanong ko nga dun sa Facebook kung nagdiretso ba yung 500,000 na yun sa ating treasury, no? Mukhang ang sinabi hindi at walang resibo. Naku, nasaan na napunta yung 500,000? Ito ay cash. Oo. Ayan. Ayan po, no? So Ito ay illegal totoo po ng yan. cash. Yung utang na yan ay cash. Ano? Kaninong bulsa nagpunta ang $500,000? Naku, magtatapos na naman tayo. Friendship, Sige, let me friendship. read yung ating mga first reading na bago. As you said, yung sa urging the city mayor and the Olongapo City Police Office to cause the immediate removal of Christmas Bazaar at Columbine Street. Ayan po ay draft resolution number 2015 R-10. So siguro magpaano na tayo nito na pa-second reading na natin to sa Thursday. Yun na nga, friendship, kasi ang sistema niya, ni-refer yan ng ating presiding officer, Vice Mayor, sa committee chair ng Committee on Market, na si Kagawad Winnie Ortiz. Ang problema ko, friendship, parati kong fina-follow up yung opisina ni Kagawad Ortiz kung kailan sila magpapa-committee hearing tungkol dyan sa ating resolution. Pero wala, at ang sinasabi ay hindi pa nakahanda. So, hanggang tayo kailan na tayo lang. maghihintay? I think, di ba? Dahil tignan natin kung payagan yan ng ating presiding officer at ng ating Committee on Rules, friendship. Mahigit isang linggo naman na itong nakabinbin sa first reading. So, yes. I think pwede na. As city councilors, pwede tayo sige. mismo ang magpatawag. Okay. So, draft resolution number 2015 R-17, a resolution expressing profound gratitude and appreciation to the Aloha Medical Mission volunteers of Hawaii for the conduct of a medical and dental mission to the indigent constituents of the city of Olongapo on March 9 to 13, 2015. Malapit-lapit na pala itong Aloha Mission. Friendship, no? So, nakasalang yung resolution Less than 2 na yan. weeks na lang. Ayan, oo. Ay, friendship, kayo ang tumatrabaho dyan, ha? Nung una. Bakit iba na ngayon?
But anyway, committee, ano ba yan? Unanimous sponsorship? It was okay lang, sponsored by friendship. Councilor Guerrero. So pero I have next, to put it on record, friendship, na kayo ni Vice, no? Ikaw at paminsan-minsan ako dumadalo sa mga meeting ng Aloha Mission na yan, no? Tayo yung pinapatawag. Yun lang naman kasi sige na, friendship, din ako magsasalita. Draft Resolution number 2015 R-18, a resolution authorizing the Honorable Mayor to buy Subic Water and Sewerage Corporation Inc. shares of stock from DM Konsuji Project Developers Inc. representing 10% share or equivalent to 915,580 at 230 pesos per share amounting to 210,583,400 pesos. Ayan, kailangan makita natin kung paano nila babayaran ito. Dahil kung maglo-loan tayo sa DBP, syempre hindi na natin to papayagan, di ba? Oo, friendship, nako. Next is Draft Resolution number 2015 R-19, a resolution authorizing the Honorable City Mayor to enter a contract of loan with the DBP in the principal amount of, eto na yun, 210,580,000 to pay for the share of stock from DM Konsuji Project Developers Inc. representing 10% shares or equivalent to 915,580 at 230 pesos per share, and to sign the loan agreement, deed of assignment, promissory, and other documents related thereto. Ayun. Ayan, kailangan pag-aralan natin yan, friendship, dahil ang involved dyan ay katakot-takot na pera. 210 million. Oo, sige, kailangan pag-aralan natin yung resolution na yan. Draft Resolution number 2015 R-20, a resolution authorizing the Honorable City Mayor to enter and sign in the Memorandum of Agreement with Saturday Afternoon Gentleman Sailing or SAGS, represented by its chairman, Mr. Presiding Officer Federico Sandoval, as regards the holding of the Subic Bay to Boracay Race or SBBR on February 27, 2015 up to March 2, 2015, and the Boracay Cup Regatta on March 2 to 6, 2015 within the Subic Bay Freeport Zone and the City of Olongapo. Ayan, medyo malaking event na friendship. Yes, sa second reading naman, yung dati pa rin. Ito, Draft Resolution number 2015 R-16, a resolution congratulating and commending the winners of the 3rd Associations of Local Colleges and University Regional Games 2015 held on January 29 to 31, 2015 at San Fernando, Pampanga. And sa third reading naman natin, yun, meron? Yes, it's Draft Ordinance number 2014-0-26, an ordinance requiring students residing in residential buildings and other similar structures to draw basic emergency evacuation plan, posting within the premises, and conduct disaster preparedness drill in case of natural disasters and man-made emergencies. So, ipaliwanag lang natin ng konti yung ating nasa third reading. Ito po yung pagbibigay ng assignment o homework sa estudyante na magdodrawing sila ng evacuation plan sa tinitirahan nila, bahay or lodging or dormitory, na yun po ay kasama sa MAPE. Yes, so magiging required project sa ating mga kabataan, sa lahat ng kabataan dito sa lungsod ng Olongapo, elementary at saka high school yan, friendship, no? At I think kasama rin yung college, pinag-iisipan, yun nga sinabi ko sa ating proponent niya na dapat hindi lang talaga kabataan. Paano yung mga bahay friendship na walang mga anak, no? Walang dapat kailangan din meron silang evacuation plan o may drawing din, no? Pinag-aaralan din nila. Ayan. O comment ka dito ha, friendship from 955. Good day yan po, ma'am. Bakit po may age limit ang pag-apply ng SBMA? Di ba po dapat wala ng age limit? Hindi pa rin kasi yan friendship Sa iba kasi talagang mga kumpanya talagang importante sa kanila yung age limit, So hindi pati sa Congress ay wala pa naman talagang panukala na. Pero alam mo, friendship, nakakapagtaka, sa ibang companies, lalo mga foreigns, hindi nila tinitingnan yung age limit. Correct, oo. Pero pag Pilipino nag-apply, Pilipino sa Pilipino, mga Filipino companies, yun nga, karamihan talaga may age limit. Talagang nakakalungkot yung discrimination
administration. Oo. So marami nang I believe, friendship, marami na ang nagpanukala ng bagay na yan, no? Natanggalin yung discrimination sa edad, no? Pero hindi sumusulong for some reason ay hindi sumusulong iyang panukala na yan. Siguro kailangan lang talagang depende, no? Lalo na kung presidente ka, kung yan talaga yung advocacy mo, natulungan naman yung mga capable pa naman magtrabaho na may mga edad na, dapat tinutulungan yan ng ating pamahalaan. Oh, may nag-comment from 1369. Good day, Ma'am Ted. Panahon pa po ni Ma'am Kate Gordon, wala na pong parking sa Rizal Ave. Pinapatupad nila ngayon, kaya lang parang ningas-kugon lang. May pinapayagan, may hindi. Dapat para di magka-traffic ng husto, yung mga enforcer, yun ang asikasuhin, ang mga pagpapalis ng mga illegal parking, hindi yung mga dilaw na jeep lang ang nakikita nila lagi. Ayun, napag-iinitan yung mga dilaw na jeep. Sige, ipapaalam po natin yan sa OTMPS. Okay, friendship, it's about time. Yes, it's time. It's really, may extension ka rin, yes. para ka ring night market. Oo nga Alam ko na kung kailan magka-committee meeting. Kailan? Yun, sabi niya, Pasko ng pagkabuhay. Okay. Anyway, maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood. Parati pong inyong subaybayan ang Sangguniang Monitor at marami po kaming mga balita at mga komentaryo na maririnig sa loob at labas ng Sangguniang Panglunsod. And friendship, bago tayo magtapos, binabati ko ang Bigwas, no? Na anibersaryo nila, no? First year anniversary ng Bigwas. So kay Tommy Abile, binabati natin. Congratulations! Congratulations! No? Sa At Bigwas. kasama niya nga kanina yung mga candidates sa Gordon Heights, di ba? And friendship, ibig sabihin na malapit na rin yung ating anibersaryo. Yes, Kasi halos April. magkasunod lang tayo ng Bigwas. So, ayan, maraming salamat po. God bless, good speed, good skills. Olonga po is worth fighting for. Ito po ang inyong kaibigan, ang inyong konsehal, ang inyong friendship, Eric Piano. At ito naman po si Friendship Tet Marsa. Nagpapasalamat po sa lahat na nagbo-monitor sa atin. At syempre, Olonga Peño, sama-sama tayo sa maunlad na Olonga po. Yes, at kita-kita po tayo ulit sa Martes. Ano, friendship? Friday, Sa Friday. 27. Yes, sa Friday. I'm sorry. Sa Friday, magkita-kita ulit tayo. At ito po ang Sangguniang Monitor.